The refining pot is for silver, and the furnace is for gold, but the Lord tests the hearts of men. Proverbs 17 verse 3. Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong i-analyze ngayon na napakagandang site. Merong textbook marker. Ibig sabihin ng textbook ay nasa mga mga diagrams, nasa mga libro ng mga treasure hunting books na sides, at maganda ang pagka-arrange ng mga markers. Okay, bago tayo magpatuloy, shout out tayo sa lahat ng ating mga ka-TH sa Luzon, buong Visayas, buong Mindanao, at sa ating mga ka-TH in abroad. Okay, so atin to tingnan ng isa pa na picture. Ito ay dalawa kasi ang itsura ng bato na ito. Pwede siyang pagong. Ayan. At meron siyang arrowhead which is papunta doon. At kung tingnan naman natin ng pangalawang beses, ay pwede siyang ulo ng isang reptile. Merong mata at ito yung ilong. At nakaturo din siya sa opposite direction. Kaya hindi pwedeng isahan lang ang ating pagtukoy ng digging spot. Meron talaga itong mga counter at opposite direction. Okay, so balikan natin yung yung buong lugar. Okay, so meron napaka-importanting dito. Sign, ito yung cross na merong dot sa gilid. Ngayon kung itayo natin yan, yung cross na yan, at narito ang dot, so ibig sabihin kung ganito ang pagtingin mo, ang item ay nasa kanan. So ang item ay narito. Okay, medyo magulo ito kasi meron ding pointer na mahaba. Ayan. So ito ang sundan natin, itong mahaba pero sa bandang kanan ng item. Ayan, hirap na ito. Napagtukoy sa digging spot. Pero anyway, close up muna natin lahat. Ayan, so meron nga siyang parang triangle. Ito yung ulo at tinitingnan niya ay meron siyang tinitingnan. Okay, so ang mata ay nakatingin, kasi ito, ang butas ay papunta rito. Kaya atin suriin ito dito kung anong meron. Ngayon, kung meron kayong detector o dowsing o kahit anong klaseng manual na gamit, i-detect nyo itong area na ito. Kasi yan ang tinitingnan ng harapan nitong hayop. So, yan ang ating number 1 na prospect, itong area na ito. Ngayon, dahil sa hindi tayo tiyak kung ulo ba talaga yan ng reptile or ng ulo ng pagong or ng bang ibang lizard na malalaki sa sapa, yung bayawak, ganyan. Kung yan ay ulo, nakatingin yan, kung hindi man dito, kung bayawak man yan o reptile, kapag merong creek sa unahan dito, ay pumunta pa kayo sa creek at titingin pa doon ng counter sign. Ganyan ang mga tunay na mga marker kapag merong counter sign. Kapag puntahan mo ang tinitingnan niya, dapat merong bato doon na may marka din. Okay, kasi hindi lang isang beses na ituturo tayo ng mga signs.
pwedeng hanggang 3, hanggang 2. So katulad nito, anong importansya ng cross? Ang cross ay nagsasabi na may deposito at nagtuturo din siya. Kaya ito ngayon ang ating sundan ng mga bato na mayroong direksyon. Okay, so dito sa kung pagong ito, number 2 analysis. Kung yan ay pagong, ito, kung pagong yan, meron siyang triangle na guhit sa ibabaw at meron siyang ulo. At ito ang kanyang buntot. So ang direksyon niya ay papunta roon. At kung ito ay hindi mata, kung ito ay nagsasabi na item, yan ay 5 meters distance kung hindi yan mata. At 5 meters tayo papunta sa west. Ayan yung west. Tingnan natin sa kabuuan. So ito yan. So punta tayo dito na portion. Ngayon itong cross, nagsasabi rin siya na punta ka dito at meron siyang dot, pwedeng hindi siya 10. Kasi ang cross na pantay, ganyan, yan ay 10. Pero kapag mahaba, hindi yan 10 ang kalugan, kundi yan ay arrow. Ang mahabang cross na ganyan ay parang ganito na rin yan, arrow. Okay, so pareho sila ng direksyon ng ulo ng pagong. Ito, pareho silang papuntang west. At ang pagong nagsabi na may 5. Ang cross ay nagsasabi rin ng 5 kasi meron din siyang dot. So pareho sila ng distansya dito sa unahan. Pareho sila ng sinasabi na 5, pero kung mag-umpisa tayo dito sa cross, ay nasa unahan pa ito ng tinuturo ng pagong. Pero kung isang kahulugan lang na 5, 5, so magkapareho sila ng digging spot. At kung wala sa 5, ay proceed tayo sa medyo unahan nitong 5. So ang unahan yan, kung idubli natin, ay 10. So merong dyan, dalawang test dig, 5 at 10 meters sa ganong direksyon. Parehong direksyon. Ngayon, itong cross, halimbawa, ito yung linya ng cross. Huwag niyong hukayin ang linya mismo ng cross, kundi mag-offset kayo sa ito yung dot dito. Ang sabi niya ay offset, hindi target sa linya yung item. So dito kayo sa bandang baba konti ng linya. Ito yung sinabi ko kanina na medyo magulo, hirap to intindihin kasi ito yung linya, pero huwag kayo maghukay dito. Hukay kayo sa ito na ayan, medyo baba ng linya, offset, hindi talaga siya target. Okay, so ibig sabihin ang hukay dyan, kung hindi nag-intersect sa direksyon ng ulo ng pagong, kung hindi sila nag-cross o intersect sa unahan, katulad nito, ito yung ibig sabihin ng intersect, ganyan, mag-cross. So kung saan yung cross, doon ang hukay. So estimate nyo ang mga linya, pero 5 meters lang ang distansya galing sa pagong at galing din sa cross, 5 meters. So meron dalawang digging spot. Okay, meron bang pangatlong analysis nito? Ang pangatlong analysis nito, ito na yung panghuli. Kung wala talagang makuha, wag muna kayo surrender. So ito yung number 2. So meron tayong pangatlo. So ibig sabihin, pangatlong test dig. Test dig, ibig sabihin, mababaw lang na testing hanggang 3 meters. Diba? 2 to 3 meters ang test dig natin. Okay, so kapag ganito, analyze na natin ang mga posisyon ng bato. Kapag walang nakuha sa dalawang test dig kanina, so kung nakita nyo, ang bato na may cross ay naka-slant siya pababa. Ayan, nakaganyan. Ngayon, kung
Pagbasihan natin ang direksyon ng bagsak ng bato ay papunta siya dito. Ayan. At kung i-connect natin tong dulo ng cross tsaka mga dulo ng maliit na cross, maiksi, magmukha siyang arrow. Ayan. Arrow yan. Sikreto pa rin yan ng treasure marker. Ayan. Nakaganyan yan kung i-connect. So magiging arrow siya. Kaya hindi na natin sundan ang mahaba. Kasi sa classic marker, sa mga classical marker decoding, itong mahaba na portion ang sundan. Pero meron ding mga counter niyan na ang maiksi na dulo ang sundan. Dahil sa yan mismo ang arrowhead. Yan ang ulo ng arrow. So ang Yamashita treasure sign, hindi yan isang kahulugan lang. Tulad ng triangle, ang daming kahulugan ng triangle. Pwedeng treasure inside the rock, pwedeng treasure around, treasure in one of the big rock, treasure in one of the tree, in triangulation with the rock. Napakarami niyan ng kahulugan. Treasure under. Hindi isang kahulugan ang bawat sign ng Yamashita marker. Meron siyang maraming kahulugan kasi hindi lang isang nagbaon. So kahit arrow ay marami ang distansya, marami din ang kahulugan. Okay, so ito na yung pangatlo. Ayan, so tingnan na natin ng literal ang mata. Saan ba yan nakatingin mismo? So dito. At ito pababa itong arrow, so ibig sabihin turo siya downward. Ito na portion. Ayan, diba? So i-detect nyo to para ma-confirm nyo kung meron ngang detection dyan. Detect nyo rin dito na portion kung merong detection dyan. At dito rin. At kung saan merong mga detection, doon kayo mag-test dig. Basta yung atin na-analyze ngayon ay yung mga direksyon at mga estimated distances. Okay, so ito yung number 3. At panghuli. So all in all, meron lang tayong tatlong test dig na 2 to 3 meters deep. So hindi yan makaano ng nyo, ng pagod nyo, kasi mababaw lang yan, parang exercise lang yan. Dalawa lang ang mag-test dig, pwede na, 2 tao. Okay, so good luck sa inyo mga ka-TEDs. Sana ay swertehin kayo dyan. Ang kayamanan, kahit hindi mo yan hinahanap, kapag ibinigay yan ng Diyos, ay bigla ka na lang makapulot niyan. Pero siguraduhin mo na nandun ka naglakad-lakad sa kagubatan, sa mga sapa, sa mga green fields, sa mga rivers, sa meadows, sa tabing dagat, sa malalaking bato, sa tuktok ng bundok. Ganyan ang mga lugar ang dapat pasyal-pasyalan mo o maglakad-lakad ka dun para matisod ka, ma-stumble sa mga gold bars. Kasi kung sa syudad ka naman maglakad, ay wala talagang pag-asang matisod ka sa gold bars, di ba? Karamihan ng nakapulot niyan aksidente ay yung mga tumatawid ng river, naglandslide na bundok, nagtanim ng kamuting kahoy, naghukay ng CR, naghukay ng poste, naghukay ng foundation ng bahay. Yun yung mga aksidenteng nakatama niyan dahil sa yung lugar na nakuhaan nila ay medyo pa na lugar, liblib, medyo bundok, forest, ganyan. Pero kung sa syudad tayo, bihira na lang tayo makapulot ng ginto na Yamashita. Pwedeng gintong kwintas na nalaglag. Alright, at hanggang dito na lamang tayo mga ka-TEDs. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam and God bless us.